Ang Tama River ay isang pangunahing ilog sa Yamanashi, Kanagawa at Tokyo Prefecture sa Honshu, Japan. Ang nasabing ilog ay may kabuuang haba ng 138 kilometro na kung saan ang ilog ay dumadaloy sa Greater Tokyo Area sa linyang naghahati sa pagitan ng Tokyo at Kanagawa Prefecture. Kaya naman ito ay opisyal na itinuring bilang Class 1 na ilog ng gobyerno ng Japan. Maliban dito, ang ilog ay naging sikat na picnic spot dahil ang mga pangpang nito ay makikitaan ng linya ng mga parke at sports field na talagang kamamanghaan ng lahat. Ngunit ang nakakalungkot, sa Tama River din natagpuan ang isang 13 taong gulang na si Ryota na wala ng buhay. Ano nga bang naging dahilan ng kanyang katapusan? At sino-sino ang gumawa nito sa kanya? Kaya kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika at aking isasalaysay ang patungkol sa buhay at kamatayan ni Ryota. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng Mag TV page. Si Ryota Yumura ay ipinanganak noong 2002 sa Oki Island, Japan. Ang kanyang mga magulang ay isinilang at lumaki sa Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, Japan. Ang ama ni Ryota ay isang tubero at ang kanyang ina naman ay isang club hostess. Na alam naman natin na ang club sa Japan ay isang lugar kung saan pumupunta ang mga Hapon na lalaki para makipag-usap, magsaya at yayain ng mga hostess na magbuhos ng inumin sa kanilang baso at umupo kasama nila. At sa lugar na yon, nagkakilala ang mga magulang ni Ryota na ang tatay ay naging customer ng nanay niya. Nang makilala ng tatay ni Ryota ang nanay, ito ay kasalukuyang may isang anak at katatapos lang makipagdiborsyo sa dating asawa. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga magulang ni Ryota na magsama at magpakasal. Hanggang sa maisilang na si Ryota at magkaroon pa ng dalawa pang mga anak ang kanilang mga magulang. Ang buong pamilya ni Ryota ay masayang naninirahan na magkasama sa isang public housing sa Chiba, Japan. Ngunit isang araw, nagkapatong-patong na ang kanilang problema patungkol sa pananalapi. Kaya naman nagkaroon sila ng maraming utang at tuluyan ng hindi nakapagbayad ng upa sa bahay. Dahil doon, sila ay napaalis sa lugar at lumipat ang pamilya sa Kanagawa Prefecture. Sa lugar na yon, muling sinimulang ayusin ng mag-anak ang kanilang pamumuhay. At sa kabutihang palad, nakahanap ng trabaho ang kanyang ama bilang isang mangingisda. Upang sa ganon, matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Ngunit ang tadhana talaga ay mapagbiro. Dahil ang perang kinikita ng ama ay hindi naging sapat para sa lahat. Kaya ang sitwasyon sa pananalapi ng pamilya ay unti-unti muling nagsimulang lumala. Maliban doon, naging mapang-abuso na ang ama ni Ryota. Na kung saan hindi lamang sa kanyang ina ginagawa mga yon, kundi pati na rin sa kanilang magkakapatid. Hanggang noong 2013, nabuntis muli ang ina ni Ryota na sa pagkakataon na yon, natauhan ng ina at nagpa siyang mag-file ng diborsyo upang iwan na ang asawa. Dahil marahil na rin sa pananakit ng ama at hindi na mabigyan ng tamang suportang pinansyal ang pamilya. Kaya ang ina, kasama si Ryota at 4 nitong mga kapatid ay umalis na magkakasama at naninirahan na lamang malapit sa bahay ng mga magulang ng kanyang ina. Sa makatuwid, naging solo parent ang kanyang ina. At upang matustusan ang pagpapalaki at pag-aaral ng kanyang mga anak, nagtrabaho ang ina bilang isang night nurse. Ngunit lumipas sa mga panahon, muling nag-asawa ang kanyang ina. Kaya ang naging pakiramdam ni Ryota na lalong gumulo ang kanyang buhay at nakaramdam na rin siya ng tila lumiit na ang lugar ng kanyang ginagalawan sa bahay. At ang taong pumasok sa kanilang buhay ay hindi naman niya sadyang kailangan para mabuhay. Dahil sa pangyayaring yon sa kanya,
Ito ang nagtulak kay Ryota na gumawa ng sarili niyang mundo. Kaya naging madalas ang paglabas niya ng kanilang bahay upang pumunta sa isang lugar kung saan maraming kabataan na naglalaro ng video games at nagbabasa ng manga. Kaya naman, araw-gabi ginugugol niya ang kanyang buong oras sa lugar na yon, na kung minsan, umaabot pa siya hanggang lampas hating gabi, na kung saan, sa lugar na yon nakilala niya ang tatlong kapwa niya teenager. Ang dalawa dito ay nasa edad na 17 taong gulang na wala akong nakuhang ibang impormasyon dahil marahil na rin sa kanilang edad. At ang 18 taong gulang na si Funahashi Ryochi. Si Funahashi ay isang Filipino-Japanese na may sira, magulo at watak-watak na pamilya, na kung saan siya rin ay binubugbog ng kanyang ama. At noong nasa edad na 16 pa lamang si Funahashi, siya ay pinagtatawanan, pinaglalaruan at nilalait ng kanyang mga kaklase dahil ang kanyang ina ay isang club hostess. Nang dahil sa abala ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay walang pakialam sa kanya, tulad ni Ryota, ginugugol rin ni Funahashi ang kanyang oras sa paglalaro ng video games, na kung saan hindi lamang simpleng games ang kanyang nilalaro, kundi mga hyper-violent na mga video game. Gayunpaman, si Funahashi ay patuloy pa ring nag-aaral bilang isang high school student. Ngunit isa siyang mag-aaral na nambibiktima o nang aapi ng mga kaklase na mahihina. Maliban doon, siya rin ay may mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. At sa murang edad, nagsimula na rin siyang magnakaw ng mga motorsiklo kasama ang kanyang 17 taong gulang na kaibigan na lalaki. Samantala, habang ang tatlong teenager ay gumagawa ng mga bagay na aking nabanggit, si Ryota ay natutuwa sa mga ginagawa nila. Dahil sa tingin niya, ito ay simpleng mga kalokohan o kabaliwan lang ng isang grupo ng kabataan. Hanggang isang araw, nag-cruise ang landas ng grupo ni Funahashi at si Ryota, na kung saan nagsimula siyang makipag-usap at makipaglaro sa kanilang tatlo. Sa kalaunan, napasama o napasali na siya sa grupo ni Funahashi. Kaya naman, unti-unti nang tinalikuran ni Ryota ang lahat ng kanyang mga aktibidad sa paaralan. Kahit ang paborito niyang larong basketball ay iniwan na rin niya. At mula nang mapasama sa grupo, nagsimula na rin siyang lumiban sa klase. Dahil doon, napansin ito ng kanyang guro at sinubukang kausapin ng guro ang ina ni Ryota patungkol sa hindi pagpasok nito sa kanyang klase. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon ang guro na ipaalam ito sa ina ni Ryota. Hanggang isang araw, noong January 2015, magaganap ang isang simulan ng kalbaryo ni Ryota. Ito ay nang binugbog siya ng tatlo dahil tumanggi itong gawin ang pinapagawa nila sa kanya. Ang hiniling nilang gawin niya ay magnakaw ng pera sa isang tindahan para sa kanilang tatlo. Ngunit bagaman pasaway, mahilig maglaro ng video games at natutuwa sa mga kalokohan ng tatlo si Ryota, ayaw naman niyang gumawa ng mga krimen tulad ng pagnanakaw. Sapagkat isang medyo kalmado, magalang na bata at hindi nananakit ng sinuman si Ryota, na kung saan malayo ito sa tunay na ugali ng tatlong kabataan. Samantala, nang makauwi si Ryota sa kanilang bahay matapos ang pananakit, kahit anong pilit niyang itago ang namamagang mukha, nakita ito ng kanyang ina. Kaya walang nagawa si Ryota kundi sabihin ang totoo. At nung araw ding yon, inuulat ng ina sa mga pulis ang patungkol dito at mabilis naman silang pumunta sa bahay ni Funahashi. Pagkarating, kinausap ng mga pulis si Funahashi patungkol sa pananakit nito kay Ryota. Sa pagkakataon na to, hindi ko nakuha ang eksaktong pag-uusap sa pagitan ng mga pulis at ni Funahashi. Ngunit batay sa impormasyong aking nakuha, hindi naparusahan si Funahashi. Bagkos, siya ay pinagbawalan ng lumapit o makipag-usap muli kay Ryota. Matapos ang kasunduan ng mga pulis at ni Funahashi, sa mga oras na yon, hindi alam ng lahat, mas lalong nagamba si Ryota sa seguridad ng kanyang buhay. Lalo na nang magsimulang magbanta si Funahashi sa kanya. Ayon kay Funahashi, bilang pinuno ng grupo, sila higit pa sa batas dahil may sarili silang sinusunod na kanila.
kung sino man ang sumusuway o lumalaban sa kanila, aalisan nila ng ulo ang taong yon habang nabubuhay siya. Dahil doon, natakot ng husto si Ryota. Noong February 19, 2015, gamit ang isang mobile phone app na Line, tinext ni Funahashi si Ryota upang kumbinsihin na makipagkita ito sa Tama River. Sa mga panahon na yon, hindi nabanggit kung paano nakumbinsi si Ryota na pumunta sa nasabing lugar. Pagkarating, agad na tinalian ng mga kamay at paa nito kasabay ng pagtakip ng isang tela sa bibig. Matapos nun, sa utos ni Funahashi, ang isa sa 17 taong gulang na lalaki ang sumaksak kay Ryota ng maraming beses sa katawan. Pagkatapos, inilasan nila ito ng tali at ng mga saplot upang piliting lumangoy sa nagyayelong tubig ng ilog. Habang nasa tubig, kinuha nila si Ryota sa pag-aakalang may plano itong tumakas. Kaya dahil doon, pinahirapan nila ito at muling pinagsasaksak kasama ang paghiwa nila sa lalamunin nito na tila nais nilang alisin ang ulo ni Ryota. Matapos ang humigit kumulang na 1 oras, iniwan nila ang duguang katawan ni Ryota sa lugar. Pagkatapos, dinala nila ang mga gamit ni Ryota upang sunugin sa pampublikong palikuran at saka umalis upang maglaro muli ng video games. Kinabukasan, noong February 20, 2015, bandang 3:00 ng madaling araw, may nakipag-ugnayan sa pulis para iulat ang patungkol sa sunog na nagmumula sa pampublikong palikuran. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at bumbero sa nasabing lugar. Matapos maapula ang sunog, nakita nila ang ilang mga damit na tila sinadyang sinunog. Ang ilan nang ang nakita nilang gamit ay ang mga sapatos at damit. Nakalaunan, natuklasan nila na ito ay pagmamay-ari ni Ryota. Samantala, isang ulat naman ang natanggap ng mga pulis mula sa isang lalaking napadaan sa Tama River. Ayon sa ulat, nakatuklas siya ng isang katawan ng lalaki na wala ng buhay. Pagkarating ng mga pulis, agad silang gumawa ng pag-imbestiga. Kaya nalaman nila na ang bangkay ay si Ryota. Maliban sa bangkay, natagpuan din nila ang tali at kutsilyong ginamit sa pagpatay. Samantala, batay naman sa resulta ng autopsy, si Ryota ay dumanas ng matinding paghihirap. Sa katunayan, nagtamo ito ng basag sa kanyang bungo at 43 mga saksak. Kabilang na dito ang natamo niyang 31 mga hiwa sa leeg. Sa patuloy na pag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen, nakakuha ang mga pulis ng video footage ng grupo ng mga kalalakihan na pumunta sa lugar. Ang video ay hindi ko nakuha kaya maaaring hindi ito inilabas sa publiko. Gayunpaman, nang dahil sa nakuhang footage, natukoy ang mga salarin. Kaya makalipas ang 8 araw matapos ang pagpatay, noong February 27, 2015, naaresto ng mga pulis ang 2 menor de edad at si Funahashi. At noong March 19, 2015, ipinadala ng mga taga-usig ang 3 sa Yokohama Family Court. Batay sa closed-door juvenile trial session sa korte, si Funahashi ang itinuturing na pinuno o ang nagplano sa pagpatay kay Ryota, habang ang 2 17 taong gulang na mga lalaki ay ang itinuring na tagasunod. Sa paglilitis, ayon kay Funahashi, na nais lang niyang takutin si Ryota. Samantala, ayon naman sa 2 menor de edad, nagawa lamang nila yon dahil sa takot nila sa kanilang pinuno na baka silang makaranas ng nangyari kay Ryota. Noong May 13, 2015, nagpasya ang korte na pabalikin ang 3 teenager. Upang ipaalam na ang 3 ay maaaring litisin bilang mga nasa hustong gulang depende sa susunod na hakbang ng mga taga-usig. Noong February 10, 2016, hinatulan ng Yokohama District Court si Funahashi ng 9 hanggang 13 taong pagkakakulong sa bilangguan dahil sa pagpatay kay Ryota. Samantala, noong March 14, 2019, hinatulan ng korte ng distrito ng Yokohama ang isa sa menor de edad ng 4 hanggang 6.5 taon na pagkakakulong sa bilangguan para sa pagiging bahagi ng pagpatay kay Ryota. Dahil kung matatandaan, ang isa sa menor de edad ang sumaksak ng ilang beses kay Ryota. At ang isa pang menor de edad naman ay kasalukuyang nasa Child Facility Services. Bago po matapos ang video,
Nais ko pong batiin sina Divine Grace from Italy, Alex Manay from North Point, Hong Kong, Mary Grace Niveras from Calamba, Laguna, Lani Tampos and family from Las Piñas, Jen Concha from Marikina, C. Marcos, April Joy Benavice from Nueva Vizcaya, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, at ang nag-iisa niyang anak na si Carl Friedrich Ortiz. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ryota Yumura. Ako po si G. Maraming salamat.